Magandang umaga po mga kapatid. Kumusta po ang lahat? At dalangin ko po sa bawat isa na nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan parati. Sa mga kapatid po na nasa kanya-kanyang lokal, kumusta po kayong lahat? Welcome po sa ating Sunday Worship Service. Nasaan ka man pong lugar ngayon, ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon sumainyo po. Nawa sa tulong ng salita ng Diyos na ating mapapag-aralan, masumpungan mo po ang paglago at kalakasang espiritual. Ganoon din po sa mga masusugid nating mga taga-subaybay, mga kapatid natin bagamat kabilang sa ibang lokal ay patuloy na sumusuporta sa gawaing pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga naging aktibong kapanalig natin sa gawaing ito, mga regular na pong nakakasama natin every Sunday at maging sa Thursday night na Bible study natin. Welcome po mga kapatid. Ganoon din po sa mga first timer, welcome po kayo. At sa Diyos ang kapurihan at nawa ay sama-sama po tayong lumago bilang mga Kristiyano. Sama-sama po tayong matuto sa salita ng Diyos. Salamat po sa inyong patuloy pong paglalaan ng panahon na makabahagi, makasama kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo. And dadako na po tayo sa ating pag-aaral today. Ang version po ng Biblia na inyo pong mababasa ay yung Tagalog po mula sa ang Biblia at ilang piling talata sa Revised Tagalog Popular Version. Sa English pa rin po ay sa New American Standard Bible. Kung meron po kayong familiar na version, may hawak po kayo dyan ng mga mas komportable kayong gamitin Biblia, samahan niyo po ako at sabayan po ninyo ang pag-aaral natin ng mga piling talata po mula po sa banal na kasulatan. Okay? So, ito po ang ating pag-aaralan, yung ikasampung utos. Kung oobserbahan po natin yung ating kapaligiran, hindi po maikakaila na itong season na ito or bahagi ng taon na ito ay para sa ilan, ito yung tinatawag na most thrilling, masayang panahon or most exciting na season. Dahil para sa marami, mahirap sa kanila na palagpasin na lang ang ganitong kapanahunan. Kahit pa nga po meron pa rin pong pandemya, hindi pwedeng walang madaming pagkain, no? Para sa ilan, hindi pwedeng walang bagong damit, bagong gamit. Para sa mga bata, hindi pwedeng walang bagong laruan, or sa ilan, bagong sapatos. At sa iba, hindi pwedeng kapag ganitong season, walang get-together at parties, no? Nakasanayan na po ng ating lipunan na noon pa man, itong holiday season ay tinatawag o itinuturing na day of fun and festivities. Hindi man po lahat, pero para sa karamihan, kapag holiday season, ang pakiramdam po ay masayang panahon, kamanghamanghang season. Hindi lamang po para sa mga bata, kundi para na rin po sa mga nasa wastong gulang, nasa tamang edad, yung mga matatanda na din po. Marami sa atin matagal na pong nakakondisyon ang isip na kapag ganito pong season, dapat masayang panahon. At ang naging bunga po nito sa maraming tao, kabilang na po dyan yung ilang mga Kristiyano, nagiging materialistic people. Sa mga ganitong panahon na pagiging materialismo ay yung iba na uuwi sa pagkakaroon or nagiging greed, nagiging sakim. Kasakiman sa kapangyarihan, kasakiman sa kayamanan, kasakiman sa achievements, kasakiman sa pagkain, no? O sa mga bagay-bagay sa mundo, nagiging greed. Na imbis po na dapat maging mapagbigay, nagiging mas mapaghangad palalo. At kung magbigay man, meron namang lihim na hangarin. No? Halimbawa, gusto lang niyang masabihan na mabait or generous. O kaya kung magbigay man, umaasa naman kasi ng kapalit. O kaya naman, nauobliga lang magbigay. Dahil nga po, season ng bigayan. Pero wala na sa tunay na diwa, wala na sa puso ng pagbibigay at pagpapakumbaba. Pagpapaalala lamang po ito mga kapatid na patuloy po nating ingatan
ang ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya. Ito po yung paalala ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto na atin pong mababasa sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. So, anuman po ang season, anuman po ang trending sa ating paligid, manatili at mananatili po tayong namumuhay ayon sa bagong identity natin. Kapag hindi po tayo naging maingat or hindi tayo naging mapanuri sa ating paligid at basta na lang po tayo umayon sa takbo or nakakasanayang kultura ng mundo, baka mahulog tayo sa isang pagkakamali. At yung pagkakamali na yon, maaaring mauwi naman sa pagkakasala natin. So, sa tuloy-tuloy nating pag-aaral ng Biblia, nawa po ay patuloy din tayong magtamo ng karunungang nagmumula sa Diyos at ang ating pamumuhay sa araw-araw ay nagbibigay ng parangal sa Diyos na ang bawat isa sa atin ay nasusumpungan ng totoong pagsunod sa kalooban at totoong pagsunod sa mga utos ng Diyos anuman po yung nangyayari sa paligid natin. Sa bawat pag-aaral natin ng Biblia ay makita natin ang katangian ng Diyos na tunay siya at karapat-dapat siya na sundin. Ganun din po, makita din natin yung ating mga sarili at yung pangangailangan nating makasunod para po na rin yun sa ikabubuti natin. So, binago na tayo dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, dahil sa pananalig mo sa Panginoong Hesus. At patuloy pa tayong binabago habang hinihintay natin ang kanyang muling pagparito. Okay, ang pag-aaral po natin sa umaga pong ito ay yung ikasampung utos ng Diyos na ating mababasa sa Old Testament. Sa Exodus chapter 20, verse 17. Ang nakasulat po, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin. Ito po yung paulit-ulit na reminder or kaya utos dito sa talatang ito. Maaring nabasa mo na ito dati, maaring napag-aralan mo na ito dati pa, maaring dati mo na rin itong alam, pamilyar ka na sa utos na ito. Ganun pa man, samahan niyo pa rin po kami at tapusin po natin ang pag-aaral na ito ngayon na sama-sama pong manariwa sa atin ang salita ng Diyos at maalala at maipagpatuloy natin ang tamang pagtugon o pagsunod sa kanyang utos. Siguro kung masusunod natin itong ikasampung utos na ito, maaari nating sabihin parang nasunod na rin natin ang first commandment hanggang 9 commandment, yung utos ng Diyos na mababasa natin dito sa Exodo. So ano nga ba yung ulit, bago natin ituloy yung pag-aaral natin, ano nga ba ulit yung other term sa iimbutin? Basahin natin itong isang version sa Tagalog at bigyan pansin natin yung iimbutin. No? Sabi po, sa Revised Tagalog Popular Version, huwag mong pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Huwag mong pagnanasaang maangkin. So kung masusunod natin ito, masusunod po natin yung una at iba pang mga utos ng Diyos. Okay, para mabigyang diin natin itong ikasampung utos, alalahanin natin or balikan natin ng saglit yung ilan sa mga naunang utos ng Diyos na mababasa po natin dito sa Exodus chapter 20. Ang first commandment po ay mababasa natin sa verse 3. Sabi po, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. So kung hindi po daw tayo nag-iimbot or greed sa mga bagay-bagay, ibig sabihin, kung sinusunod natin yung ikasampung utos, kung hindi tayo nag-iimbot sa mga bagay-bagay, nasusunod natin itong utos na ito ng Diyos, na siya po ay sambahin. Paglaanan ng panahon upang sambahin. Yung araw ng panambahan natin sa Diyos ay
mapapaghandaan natin at tunay na mailalaan natin yung araw na yon bilang pagsamba natin sa Diyos. Ibig sabihin, wala na tayong ibang sinasamba, pinapahalagahan, wala nang ibang Diyos-Diyosan na sasambahin tayo. O wala nang ibang bagay na mas mahalaga sa atin kundi ang Diyos, lalo na po sa inilaan nating special na araw ng ating pagsamba sa Diyos. So yung araw na pagsamba natin ay dapat totoong inilaan natin araw ng rest and worship. Hindi po araw para mag-sideline, hindi po araw para magtrabaho pa rin ng magtrabaho. Minsan kasi, lalo na po ngayon, sa mga setup natin, online service, pinagsasabay-sabay natin minsan. Yung katawan natin, present, pero yung isip natin, nasa iba. Kung hindi na po tayo mag-iimbot pa, hindi na tayo magnanasa pa ng higit sa kung anumang meron tayo ngayon, masusunod po natin itong unang utos na wala tayong ibang sasambahin na Diyos. At masusunod na rin po natin yung iba pang mga commandments. Hindi na tayo maiinggit kasi hindi tayo nag-iimbot eh. Igagalang natin yung ating mga magulang, di ba? Yan yung ibang pang mga utos. Igagalang na rin natin yung ibang mga tao, yung pamilya natin. Hindi tayo magpukumit ng murder kasi, di ba, ang pagpatay, hindi lang naman physical yan. Magagawa natin ang murder sa isip natin kapag sobra-sobra na yung puot natin na ninanais na natin yung tao na mamatay na rin o kaya hindi natin mapatawad-tawad, no? Dahil sa pag-iimbot, nakakapagnakaw ang tao. So, napibreak natin yung ibang kautosan. Pero kung nasusunod natin yung ikasampung utos, nasusunod natin, hindi tayo makakapagnakaw. Kung may pag-iimbot ba sa puso natin, magagawa ba natin ibigin ang ibang tao? Diba? Yan yung utos ang ibigin ang ibang tao. Ito yung mga naunang commandment na kapag nasunod natin yung ikasampu, para na rin natin nasunod yung iba pang mga utos. Sa Hebrew word po ng ating, yung pag-iimbot sa ating main verse, basahin natin yung ibig sabihin. Sa Hebrew, kaumad, no? Greatly beloved, covet, delectable thing, delight, desire, last. Ang ibig sabihin pala ng pag-iimbot ay desire. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng ating desire masama na agad. Meron kasi tayong pagnanasa, meron tayong desire na legitimate at God-given na pagnanasa. Halimbawa po, nagnanais tayo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Yun, God-given desire yon. Ang iba pa na mabuting desire, halimbawa gusto nating mapabuti ang ating pag-aaral kung estudyante tayo. Kung naghahanap buhay tayo, nagnanais tayo na maging matagumpay at mabuti ang ating paghahanap buhay. Mga ano yun, mabuting desire yon. Halimbawa, para kung ikaw po ay isang parent, ikaw po ay magulang, ang nais mo sa mga anak mo ay mapabuti, mapabuti ang iyong pamilya, yan yung mga mabuting desire. Ganun din po sa ating ministry, sa ating gawain. Kung ang desire mo ay maging mabuti, maging mainit, maging masigla ang ministeryo, mabuting desire po yan. Pero itong tinutukoy dito sa ikasampung utos na pag-iimbot ay pagnanasang maangkin ang something or someone. So, greediness ito, kasakiman na ito. Yung covet na tinatawag dito. Isang strong desire and wrong desire na magkasama. Hindi pwedeng paghiwalayin. Ano ba ibig sabihin ng strong and wrong desire? Ang attitude parang ganito. Meron na tayo, ay nagkaroon ng iba. Dapat mas magkaroon pa tayo or mahigitan natin ang iba or makuha natin kung ano yung meron ang iba to the point na hindi na natin na-appreciate ang kung anumang meron tayo. So, ganun yung strong and wrong desire na imbis na magpasalamat ang puso natin, nag-iimbot tayo. Meron tayong strong and wrong desire on someone or something. Merong magandang halimbawa na mababasa tayo sa Old Testament sa aklat ni Josue, sa chapter 7, na nagpapakita ng masamang nasa na nauwi yung masamang desire na yon sa pagkakasala at pagkapahamak. Ganito yung nangyari noon. Natakot yung mga Israelites. Kasi
hindi sila sanay na natatalo sa digmaan. Madalas panalo sila. Nakaranas sila ng pagkatalo. Nakipag-ugnayan sila sa Diyos. Alam naman natin, nung panahon ng mga Israelites, kanilang paglalakbay, may direct communication sila sa Diyos. Ngayon, nalaman nila yung dahilan, bakit sila natalo? Sinasamahan sila ng Diyos, nasa panig sila ng Diyos. Bakit sila natalo? Dahil po, merong isang Israelita na hindi napigilan ang pagnanasa sa something. Nung panahon po ni na Joshua, ni na Josue, matindi pong ipinagbawal ng Panginoong Diyos ang pagkuha ng anumang gamit mula sa kalaban nila sa digmaan. Halimbawa, nanalo yung mga Israelites, kabilin-bilin na lang at utos ng Diyos, wala kayong kukunin at iuuwi sa Israel. Pero hindi napigilan ni Akan ang kanyang pagnanasa. Kaya natalo sila. Nakipag-ugnayan ang mga Israelites sa Diyos. Bakit po kami natatalo? Anong nangyari? Ito ngayon yung paliwanag ni Akan nung nabisto na siya. Sa Josue chapter 7 verse 21, nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklo ang timbang ay akin ngang minasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. So inuwi pa niya sa kanilang tirahan sa Israel. Sabi ni Akan sa ibang version, I wanted these things for myself. So, ay akin niyang minasa at kinuha, I took them. Sa Tagalog ang Biblia, akin niyang inimbot at aking kinuha. Noong una, nakita ni Akan, kalaunan, pinagnasaan niya na humantong sa kanyang pagkakasala dahil kinuha niya, brinake niya yung utos ng Diyos. Paalala mga kapatid, ang pagnanasa hindi lang po ito sa mga bagay. Hindi pati po sa strong desire na masunod natin yung ating sarili, na maging powerful tayo, o mapagbigyan natin agad ang ating sarili na ang gusto natin makuha natin pero pansarili lamang. Ang pagnanasa po na tinutukoy sa 10 Commandment ay hindi lang sa gawa kundi sa kalagayan ng ating puso o sa nilalaman ng ating puso. Kaya kailangan po nating protektahan ang ating puso. Ang masama pong nasa, umuusbong yan kapag nakakalimutan natin na maging mapagpasalamat sa mga bagay na meron tayo dahil mas nakatuon tayo sa mga wala o mga nais pa nating makuha. Si Akan, ganyan ang problema. Araw-araw provided sa kanila ng Diyos ang kanilang mga pangangailangan. Protektado sila, ibinibigay sa kanila ng Diyos. Nakakita siya ng isang magandang bagay na kanyang pinagnasaan at kanyang kinuha. Doon nagkaroon ng pagkagalit or pagkatalo nila sa digmaan na hindi na sila protektahan ng Diyos. So, merong pagkapahamak na nangyari sa kanila. Again, ingatan po natin ang ating puso upang makaiwas tayo sa pagkapahamak. Sabi nga po sa Proverbs chapter 4 verse 23, yung mga kawikaan, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Kung magse-celebrate tayo ng festivities, halimbawa, ngayon nga, sa panahon natin ngayon, sa season natin ngayon, sa darating na bagong taon, magse-celebrate tayo. Naiingatan ba natin ang ating mga puso? Hindi naman natin pinapatay po yung kasiyahan natin dito sa mundo. Hindi natin pinapatay yung mga pagdiriwang or anuman. Nagpapaalala lang po tayo na ingatan at alagaan ang ating puso. Sa Revised Tagalog Popular Version, nakalagay, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Sa mga nakatanggap ng bonus, kontento ba tayo? Sa mga nakatanggap ng regalo, kontento po ba tayo? O baka ang laman ng ating isip, baka laman ng ating puso, buti pa sila, malaki ang bonus na natanggap. Or mabuti pa sila, nakabili na, nakakain na, or may napuntahan na. O kaya naman ang laman ng puso natin, bakit ito lang yung natanggap ko? Bakit ganito lang yung binigay sa akin? Nakatanggap na imbis na magpasalamat, nagre-reklamo pa. Kung yung literal po na puso natin ay ipinapayo sa atin na alagaan at ingatan natin,
dapat din po nating alagaan at ingatan ang nilalaman ng ating puso. Mahalaga po na maingatan. Sabi nga po, prevention is better than cure. Kasi kapag nasanay po ang puso natin sa masamang desire, kapag nasanay yung puso natin sa masamang nasa, at naging greedy tayo, nagagalit na tayo kapag may mga ganitong reminder. Hindi na natin gusto kapag ganito na yung usapan. Kapag nasanay na tayo sa masamang nasa ng puso natin, nagdadamdam na tayo kapag ganito na yung mga paalala. Mainam pa rin po bilang mga mananampalataya na handa po tayo sa mga ipinapayo ng Biblia at bukas po tayo sa pagpapaalala at pagtutuwid sa atin ng salita ng Diyos. Lalo na sa mga ganitong season, sa panahon natin ngayon. Maraming nandadaya ng puso natin. Maraming tumutukso, nagbubuhay ng masamang nasa sa puso natin. Again, hindi ko po sinasabi na masama at mali na agad ang lahat sa paligid natin. Pero pansinin niyo po, mamahalin man o kaya murang mga tindahan, napupuno ng mga namimili. Kabila yung promo, merong 50% off, buy one, take one, mga year-end sale, para bang tinutokso yung mga mamimili at binubuhay ang masamang nasa ng puso na magkaroon tayo ng magkaroon o kaya tumanggap tayo ng tumanggap. Kaya tuloy, may mga tao, bili ng bili, kuha ng kuha, nauuwi yung iba sa pag-hoard, mga bagay na hindi naman nila kailangan, wala namang gamit masyado, wala nang halos paglagyan, pero basta magkaroon lang, basta mabili lang, basta magkaroon sila ng meron din yung iba. Mali ba yung bumili ng mga gustong bagay? Tapos ang katwiran pa natin, mali ba yun na bilhin ko ang isang gusto kong bagay, pera ko naman to, pinaghirapan ko naman to, mahala ako kung anong gusto kong bilhin. Hindi po kasalanan ang magkaroon ng mga material na bagay. Pero kung nagiging sukatan na po ng halaga or value ng isang tao, ang isang bagay, ang isang pagkakaroon ng isang bagay, maaaring magkamali na tayo. Hindi naman po masama ang bumili ng mga gamit. Pero kung ang layunin na lang ay basta magkaroon na lang or mahigitan ang iba, kaya tayo bumibili ng kahit hindi naman natin kailangan or hindi naman natin magagamit, maaaring nagkakamali na tayo. May ilan po, kapag hindi nakakabili or hindi nakakatanggap ng regalo, nalulungkot. Kapag nawalan sa mga ganitong season, sobrang depressed. Dahil nakakondisyon yung isip nila na sa ganitong panahon, dapat gift-giving, dapat festive, dapat puno ng kasiyahan. So, alagaan po natin ang ating puso. Sa panahon po ng kasaganahan naman, kumusta ang puso natin? Meron po tayong mababasang talinghaga sa New Testament. Talinghaga mismo ni Jesus sa Luke chapter 12 patungkol sa isang taong mayaman at tingnan natin yung kalagayan ng kanyang puso. Lucas chapter 12 verse 15, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. So beware and be on your guard against every form of greed. Ang point po dito, tungkol sa kasakiman. Sa lahat ng uri o form ng kasakiman, sabihin man natin maliit na bagay, simpleng bagay, pero kapag greed na yon, delikado na. Ano yung reaksyon ng taong mayaman sa kwento? Kasi marami siyang ani. So marami siyang mga ari-arian. Ano yung reaction niya sa kwento? Sinabi ng taong mayaman sa verse 18 at 19 ng Lucas 12 pa rin. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. So verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. So anong klaseng puso meron itong taong mayaman? Makikita natin yung greediness na meron siya.
yung pag-iimbot, yung covetousness. Sa unang tingin, mukha namang walang masama. Kasi maaaring pinaghirapan naman niya. Maaaring iniisip lang naman niya ang kanyang sarili. Pero sa kwento, imbis na gamitin ang mga natanggap na ari-arian niya, mga ani na natamo niya para makatulong sa iba. Imbis na gamitin yon para makatulong sa mga nangangailangan, imbis na mag-isip siya para makatulong sa iba, ang ginawa niya ay, ang plano niya ay magkaroon ng malaking kamalig para sa sarili niya, itago ang lahat para sa kanya lang. Pero, di ba, ang pagtulong, ang tinuturo sa ating pagtulong, hindi lang sa mga sobra-sobrang natanggap natin ang pwede nating ipamahagi. May paghihikayat sa atin na hindi lang mga sobrang mga bagay. So, eto, kahit yung sobrang bagay, sobra sa kanya, hindi niya naisip na itulong at ipamahagi sa iba. Mabuti at kailangan po ng ating sarili ang pagpapahinga, kailangan din po ang pagkain at pagsasaya. Pero kung nakatuon na lamang yon sa pansarili, maaring nagkakamali na tayo. Dahil ano yung naging tugon ng Panginoon o description sa ganitong klase ng tao sa kwento? Sa kasunod pong mga talata, verse 20 and 21, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Sino daw po yung gayon nga, yung description ay hangal, yung mga nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili. Ang tao daw po na nagtitipon ng mga bagay para sa sarili lang. Oo nga, marami siyang pag-aari, pero ang pagtingin sa kanya ng Diyos, siya ay mahirap. At ang description pa dito, foolish, no? Hangal. Kung sagana tayo, pero para sa pansarili lamang, at natatakot tayo na mawalan, kaya hindi natin naiisip na makatulong sa iba, nagiging selfish na tayo, nagiging greed na tayo. Ang nangingibabaw sa atin ay pansarili na lamang at hindi na natin nakukuhang magpasalamat sa meron tayo. Yung tipong receiver na lang tayo ng blessings pero hindi na dumadalo yung blessings na tanggap natin patungo sa iba. Wala po tayong pinagkaiba sa lalaking mayaman sa kwentong ito. Ito, mayaman siya sa material things pero hindi siya mayaman sa Diyos. Hindi siya mayaman sa paningin ng Diyos. So, anong solution kung tayo ay nahuhulog sa ganyan? Gratitude. Kawang gawa. Huwag kakalimutan ang bagong identity mo. Umusbong po yung pag-iimbot sa puso natin kapag ang paghahangad natin ay sobra-sobra na hindi na tayo nagpapasalamat sa Diyos at hindi na natin ipinapamahagi sa iba ang mga biyayang ating natanggap mula sa Diyos. Natatakot tayong mawalan kaya hindi natin naisipang itulong sa mga ibang nangangailangan. Kung babalikan po natin yung kwento ng paglikha sa creation, sa kalagayan nila Eva at Adan, kahit saan tingnan, sapat sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan para mabuhay sa araw-araw. Kasi nilikha ng Diyos ang lahat, pagkatapos sinunod niyang likhain ang mga tao or ang tao. Kumbaga, wala nang hahanapin pa sila Adan, sila Eva kasi lahat na provided na sa kanila. Kung titingnan natin or i-imagine or i-visualize natin yung sitwasyon nila Adan at Eva noon, sagana sila sa pagkain. Maayos ang kanilang pamumuhay. Nasa paraiso eh. Anong ginawa ngayon ni Satanas? Tinukso si Eva na kulang pa ang binibigay ng Diyos sa kanya na maaring marami pa siyang matanggap na hindi siya dapat makontento. At bakit naman siya dapat makontento? Ay marami pa namang iba. Ganun yung pag-tempt ng Satanas kay Eva. Para sa atin ngayon, mga kapatid, sapat ba yung pagpapala sa iyo ng Diyos?
Gaano ba para sa iyo ang sapat? Ano yung level ng contentment mo? Tinatanong ko lang po yan para maging maingat po tayong lahat na baka tinutukso na tayo ng masamang sanlibutan. Mababasa natin sa Genesis chapter 3 verse 6, kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya ay kumain. Kumain din si Adan. Sina Eva at Adan ang unang biktima ng pandaraya gamit ang greediness. Nakita ni Eva, nakalulugod sa paningin, mabuting kainin, dapat nasain upang maging matalino. Pansinin niyo po, maging sa atin ngayon, tayong mga tao, mukhang minana natin itong greediness nila Eva at Adan, no? Natural ata sa atin yung maibigin sa kasiyahan. Natural na yata sa atin ang maibigin sa pag-aari, sa kapangyarihan, sa pagmamataas. Parang hindi tayo agad-agad nakokontento. Ito yung pang-akit na ginamit ni Satanas kay Eva at saka kay Adan, na hanggang ngayon, maaaring ginagamit yan ni Satanas sa atin ngayon. Bakit pa nagkaroon ng World War noon? Naging maibigin kasi sa kasiyahan or naging maibigin kasi sa pag-aari, maaaring naging maibigin sa kapangyarihan at pagmamataas yung mga tao at mga bansa noon. Kaya nagkaroon ng World War. Pwede pa yung maulit ngayon. Sa parehong katangian ng mga tao na maibigin sa kapangyarihan, maibigin sa pag-aari, maaaring tuksuhin ni Satanas ang mga tao. Maaaring sa isang maliit na pag-aari, maliit na isla, maliit na parte ng lupa, maliit na parte ng karagatan, maliit na parte ng teritoryo, sa pag-aagawan, pwedeng humantong ulit sa digmaan. Ganyan ang trend ng mundo eh. Lalo sa ngayon, puno ng paghahangad sa pleasure, puno ng paghahangad sa possessions, sa kapangyarihan, sa pride, punong-puno ng paghahangad na maging mataas. Ang paalala po ng Biblia sa unang Juan chapter 2 verse 15 hanggang 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pagmamataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Noong tuksuhin ni Satanas si Eva, nagtagumpay siya para maging mapag-imbot si Eva at si Adan. Sa pagtukso ni Satanas kay Jesus, ang naging matagumpay si Jesus para maipakita ng ating Panginoon na ang pag-iimbot o ang paghahangad ng mga bagay man o kapangyarihan man dito sa sanlibutan ay hindi magbibigay ng satisfaction at full contentment sa atin. Physical man yan o spiritual na kalagayan. Hindi yan magbibigay ng full satisfaction at full contentment sa atin. Maaring malaki pa ngayong mawala sa atin. Dahil makuha man po natin ang lahat dito sa sanlibutan, itinuturo naman sa atin ang sanlibutan at ang pagnanasa nito lumilipas or mawawala. Pero ang kalooban ng Diyos, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, nananatili magpakailanman. So maging wise po tayo. Hindi tayo maging taong hangal or maging foolish katulad doon sa lalaking mayaman sa talinghaga ni Jesus. Kung ano yung itinuturo ng Panginoon, yun po yung maging gabay natin. Kung paano nagtagumpay ang Panginoon laban sa tukso, maging katulad tayo sa Panginoon. At kung paano din namuhay ang Panginoong Jesus dito sa lupa, dapat tularan natin siya. Hindi tayo basta-basta susuko na lang sa tukso o daya ng kalaban. Alalahanin natin, tao ang Panginoong Jesus noong panahon na magtagumpay siya sa tukso. Nagtagumpay siya
Ibig sabihin, kaya din nating mapagtagumpayan ang tukso. Minsan po kasi, madali tayong sumusuko. Iniisip na lang natin na ganito ang trending, ganito ang ginagawa ng karamihan, ganito talaga sa mundo. Tao lang, madaling matukso. Minsan madali tayong sumuko sa ganong pag-iisip. Pero itinuturo at ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus bilang tao, kayang mapagtagumpayan ang tukso. Sabi po sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 7, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Si Jesus, ginawa niya ang kanyang sarili of no reputation. From pagiging kapantay ng Diyos, hinubad niya at naging alipin. He emptied himself. At nagtagumpay si Jesus. So kung poobserbahan natin, yung unang siglo, yung first generation ng mga Kristiyano, maaaring masabi natin na kapag ganitong season, kung may holiday season na noon, halimbawa lang naman po ito, masasabi natin na posible wala silang komersyalismo, wala silang materialismo, na exact opposite sa nangyayari ngayon. Materialistic, no? Commercialism. Maraming tao ngayon abalang-abala sa pagpupuno sa kung ano ang meron. Maraming tao ngayon abalang-abala sa pagtanggap, abalang-abala sa pagkakaroon na kung itutuon lamang natin ang ating pagtingin kay Jesus, ang makikita natin, humility, pagbibigay, pagsasakripisyo, pag-ibig, at pagsunod sa Diyos. Kung magpo-focus tayo kay Jesus, yun yung makikita natin. Dito po sa mga talatang ito sa Pilipos, makikita natin na hinubad ni Jesus ang kanyang kalagayan, ang kanyang katangian. Christ emptied himself. Ilan sa atin yung tayong mga mananampalataya ngayon? Ilan sa atin ang willing na mawalan? Ilan sa atin ang willing na magsakripisyo? Willing to deny ourselves? Yung tipong katulad ni Jesus, Christ-like, para magkaroon din ang iba. Ilan sa atin ang willing? Kung titingnan po natin, ang mensahe ng pagparito ni Jesus, hindi para tumanggap lang, kundi magbigay din. Hindi para yumaman, kundi tulad sa Panginoon, nag-anyong alipin, nag-anyong mahirap. Hindi para magkaroon lang, kundi magbahagi din. Hindi para magpuno at tumaas lang, kundi ang mawalan at maging mapagpakumbaba din. Yun yung nakikita nating mensahe sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kung meron lang po tayong kaparehong pag-iisip o kaparehong puso ni Hesus, tiyak, makakaiwas tayo sa pag-iimbot. Ang tanong, anong klase ng puso meron tayo ngayon? Anong nilalaman ng puso natin ngayon? Pusong mapagbigay ba o pusong mapaghangad? Ang puso ba natin ay mapagpakumbaba ba o pusong mapagmataas? Ano ang kaya nating isakripisyo para magkaroon ang iba? Dito, grabe yung pinapakitang sakripisyo ng Panginoong Hesus para magkaroon tayo. Ang puso ba natin puno ng pasasalamat sa Diyos o puno ng panghihinayang? Sayang, wala ako ng bagay na yun. Sayang, hindi ko napuntahan. Sayang, hindi ko nabili. Grabe po ang biyaya at pagpapala sa atin ng Diyos. Huwag tayong matakot na mawalan alang-alang sa Panginoon. Ano po ang handa nating isakripisyo para kay Jesus? Tingnan natin lagi ang Panginoong Jesus. Sino ba siya at ano ang ginawa niya para sa atin? Sa 2 Korinto po, chapter 8, verse 9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo
na bagaman siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. Grabing kapakumbabaan at grabing loss ang ginawa ni Jesus alang-alang sa atin. Hindi man niya hinihingi at hindi man natin kayang ibalik, hindi man natin kayang bayaran, pero alam natin na deserve ang Panginoon. Deserve ng Panginoong Jesus ang papuri, ang paggalang, at pagsunod natin sa Kanya. Nung ibigay sa atin ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak at isinilang dito sa lupa, hindi po nagtapos doon, kundi nagpatuloy sa araw-araw, magpahanggang ngayon, ang dakilang biyaya sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Alalahanin lamang natin, ano yung isinet na standard at ano yung ipinakitang example ng ating Panginoong Jesus sa atin. Kung paano mamuhay na nakalulugod sa Diyos. Yun ang tatandaan natin. Yun ang titingnan natin. Yun ang aalalahanin natin at pagpapatuloy na sundin. Christ-like. May kaugnayan po ito sa 10 utos ng Diyos na huwag mong pagnasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o anumang pag-ari niya. You shall not covet. Si Jesus, hindi niya inuna ang kanyang sarili. Hindi niya inuna yung kanyang sariling comfort. Hindi niya inuna yung sariling mataas na kalagayan niya. Kundi para sa atin, para sa iba. Handa siyang magsakripisyo at magpakababa. Ang gamot sa pag-iimbot o pagkainggit, yung naiinggit tayo sa iba na kung ano yung meron yung iba, ang gamot po dyan, gratitude at generosity, contentment at sakripisyo. Tumingin po tayo kay Jesus. Bago pa po natin maisipang magbigay, tumanggap na tayo sa simula pa lang. Bago natin isipin na mawawalan tayo, nagkaroon na tayo sa umpisa pa lang. Ang pag-iimbot po, at pati yung pagbibigay hindi lang po yan usaping material o pinansyal. Ang pag-iimbot at pagbibigay, kasama na dyan yung oras, panahon, lakas, kakayahan, mga iba pang pagpapala sa atin ng Diyos sa araw-araw. Lahat cover na yan. And sa pagtatapos po ng ating pag-aaral, mga kapatid, inanyahan ko po kayo na basahin, tandaan, pagnilayan natin ang naging testimony ni Apostol Pablo patungkol sa pag-iimbot na mababasa natin sa Acts o sa mga gawa, chapter 20, verse 33 hanggang 35. Hindi ko pinag-imbutan ang pilak o ang ginto o ang damit ninuman. Kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. No, I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. Tapos sinalita ni Pablo sa bandang dulo yung sinabi mismo ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Nagkakaroon si Apostol Pablo bunga ng kanyang gawa or trabaho, hindi lang para sa pansariling pangangailangan niya. Makikita natin dito, pati sa pangangailangan ng mga kasamahan niya. Paalala po, mga kapatid, para makasunod tayo sa 10 utos, ang iwasan po natin yung maging maibigin tayo sa pansariling kasiyahan, maibigin tayo sa pag-aari, maging maibigin tayo sa kapangyarihan, yung maging maibigin tayo sa pagmamataas, iwasan po natin, layuan po natin yan. Ang dapat na meron ang puso natin, contentment, sakripisyo, gratitude, at generosity, at hanggat maaari, appreciate more yung mga bagay na meron ka. Sa halip na puro panlupa yung ating asamin,
Nawa po ay ipagkaloob sa atin ng Diyos. Ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang lalo pa tayong manabik sa Kanya para sa Kanyang kaluwalhatian, para din po ito sa ating ikabubuti. Pag nilay-nilayan po natin ang mga salita ng Diyos na ating mga napag-aralan, maraming salamat po sa pagkinig at isang mapagpala at Christ-centered na bagong taon sa ating lahat. Magandang umaga po at maraming salamat. Muli po, maaari po ninyong i-share ang link ng video at patuloy po tayong magtulungan na maipahayag ang mga aral mula sa Biblia patungo po sa mga kakilala, mga mahal natin sa buhay, pamilya natin. God bless. Maraming salamat po. Inaanyayahan ko po ang lahat. Manalangin po tayo.